Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 8 p.m. update dito sa ating Bagyong Opong na may international name na Bualoy. So as of 7 p.m., yung huling lokasyon ng bagyong si Opong ay nasa 215 kilometro kanluran ng Calapan City sa Oriental Mindoro. Ito pa rin ay isang severe tropical storm. Ang kanyang lakas ay nasa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 165 kilometers per hour. Patuloy pa rin yung pagkilos nito kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. So makikita ho natin medyo mabilis nga itong bagyong si Opong. At kasabay po nun, nakaka-apekto pa rin itong southwest monsoon o hanging habagat, lalo na dito sa may area ng Palawan at ilang bahagi ng Western Visayas at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Narito po yung ating latest na track ng bagyo. Makikita po natin as of 5 p.m. ito ay nasa may West Philippine Sea na. At after 12 hours, by tomorrow po ng alas 5 ng umaga, posible po palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So by tomorrow morning po, inaasahan natin na yung bagyong si Opong ay nasa labas na ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng wala na rin po tayong nakataas na tropical cyclone wind signals anumang bahagi nating bansa once na lumabas ito ng PAR. At inaasahan din natin paglabas ng bagyo, bagamat meron pa ring southwest monsoon o habagat na maaaring makaapekto dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, malaking bahagi ng ating bansa bukas ay makararanas ng medyo maulap na lang na kalangitan at posible na lang yung mga localized thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. So posible po bukas, malaking bahagi natin bansa, even yung mga dinaanan ng bagyong Opong dito sa may Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas at Western Visayas, inaasahan natin po mababawasan na significant yung pag-ulan, posibleng medyo maulap na kalangitan na lang yung mararanasan. Samantala, signal number 2 pa rin sa may western portion ng Batangas at Occidental Mindoro kasama ng yung Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Pangasinan, southern portion ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, dyan po sa amin sa Bataan, kasama yung Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, rest of Batangas, lalawigan ng Quezon, gayon din sa western portion ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama yung Cuyo Islands, Aklan, northern portion ng Antique kasama yung Kaluya Islands at western portion ng Capiz. Mamaya po magkakaroon tayo ng 11 p.m. update at malaki yung posibilidad na maraming lugar din ang mababawasan din ng tropical cyclone wind signals. So abangan po natin yung susunod na update. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na itong area ng Mindoro at Batangas kung saan nga nakataas yung tropical cyclone wind signal at sa may northern part ng Palawan dahil makararanas pa rin ng mga pagbugso ng hangin at malalakas na ulan. Direktang epekto ng bagyong si Opong. Samantala, as of 8 p.m., may nakataas pa rin tayo na heavy rainfall warning, particular na dito, naka-yellow heavy rainfall po warning ang ilang bahagi ng Batangas. Nakararanas pa rin sila ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaari po itong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mabababang lugar. Malaking bahagi ng Luzon, makikita po ninyo yung mga dark blue, nakararanas po ito ng mga light to moderate up to occasional heavy rains, habang yung light blue po, so yung dark blue, nakararanas sa mga pag-ulan, yung mga light blue po, possible or expecting po na makaranas ng mga light to moderate rain. So makikita po natin, malaking bahagi ng Luzon, posible pa rin makaranas ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa susunod na 3 oras. So ina-update po natin ito every 3 hours. Mari po kayong bumisita sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung mga updated natin na mga heavy rainfall warning, rainfall information, general flood advisories at mga thunderstorm advisories sa buong bansa. Samantala, may gale warning pa rin po tayo. Ito po yung babalante sa malalaking pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na sa bahagi ng Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, mga baybay dagat din ng Oriental Mindoro, Romblon, southern coast ng Quezon, northern coast ng Palawan, kasama yung Cuyo at Calamian Islands. Kasama din po yung area ng Zambales, sa Bataan, Kamaynilaan, sa may Manila Bay po, posible pa rin yung malalaking pag-alon ng karagatan. Northern coast ng Quezon, kasama yung Polillo Islands, Catanduanes, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, Masbate, kasama yung Ticao at Burias Island, Aklan, Capiz at Antique. Mamayang 11 p.m. po maglalabas po tayo ng intermediate gale warning. Abangan po ninyo na malaki ang tsansa pong mabawasan pa yung mga lugar kung saan may nakataas na gale warning. Kung sakali po, posible nang payagan yung mga bangka tsaka mga sakyang pandagat na pumalaot. So abangan po natin yung ating 11 p.m. update.
Meron pa rin tayong nakataas na storm surge warning as of 8 p.m. po ito. Posible pa rin yung mga hanggang 3 metrong taas ng alon o ng daluyong na maaring humampas sa mga baybay dagat ng Palawan at Occidental Mindoro. Hanggang 3 metro naman, 2.1 to 3 meters inaasahang mga daluyong na maaring makaapekto sa Aklan, Antique, Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Marinduque, Metro Manila, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga at Romblon. Mag-ingat po tayo hanggat maaari dito sa mga lugar kung saan meron po tayong naka-issue na storm surge warning. Iwasan muna po na pumunta sa mga baybay dagat, sa mga beach dahil nga po posible pa rin yung paghampas ng malalaking alon. Papasok po yung malalaking alon sa mga baybay dagat. Itong mga nabanggit na lalawigan. Posible pa rin po today yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman dulot ng hanging habagat, ang ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas ay posible ring makaranas ng mga pagbugso ng hangin. So iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. At yan po yung ating 8 p.m. update para sa Bagyong Opong. Mamari pa rin tayong sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook, YouTube at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli po, ngayon po ang bagyo ay nasa may West Philippine Sea na at inaasahan natin na bukas ay posible po na mas maaliwalas sa panahon or at least mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan na naranasan po, lalong-lalo na yung mga lugar na dinaanan ng Bagyong Opong. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na dito sa may area ng Mindoro kung saan nakakaapekto pa rin ang Bagyong Opong. Mula naman sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maraming salamat po. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas.